guys, actually hinintay kong maipon yung mga parcel ko para isang bukasan na lang. Pero hindi pa dumadating yung isa. Buksan ko na to kasi baka langgamin. Ang daming langgam na lumilibot-libot sa bahay. Nakaka-happing mag-unbox ng mga parcel. Kahit alam mo naman yung in-order mo. Ulit-ulit. Kailangan. Yan. Na-kompleto. Wow. Kailangan checking tayo kung tama yung order. Pecan, roasted walnuts, heated dates, flax seeds. Hala, 250 grams na flax seeds lang pala na order. In-order ko. So, sinerch ko, parang mas okay lalo na pag mga smoothie yung lasa, no? Golden. Pero konti lang naman kasi yung price difference. Ano, in-order ko. Favorite ko talaga tong walnut. Bumili din kasi na tong pecan. Pero mas pricey nga lang siya. So, sinerch ko kung sino mas healthy sa kanila. Mas healthy for the brains itong si walnut kumpara kay pecan. Si dates. Wala na siyang buto. Sarap talaga niya. Mga ganito, lahat naman in moderation. Mga 1 to 2 pieces lang a day. And ito yung flax seeds, guys. Whole golden flax seeds kasi mas matagal yung buhay niya kasi sa ground. Trinay ko tong golden ngayon. Before, ang binibili ko is brown. Whole din, pero ako lang yung nag-grind. Tapos tinoast ko. Nabasa ko, okay naman hindi na siya i-toast. Kasama na lang sa blender ng aking mga smoothie. Kami itong benefits, guys. Good for the heart health kasi meron siyang ALA or alpha-linolenic acid. A plant-based omega-3 fatty acid. It reduces inflammation, lowers blood pressure, and may reduce risk of stroke and heart disease. Tapos, okay din siya sa ating digestive health. High insoluble and insoluble fiber. Aids regular bowel movement. So, sa mga nahihirapan umebas dyan. Nakatulong din itong mga pinagbibili ko na to para ma-manage ko yung aking GERD. Yung mga acid reflux dyan. Actually, this year, sobrang din ng acid reflux ko. Kaya nga endoscopy ako ulit. Kasi way back 2015, 2016, nung last akong endoscopy, nagpa-colonoscopy na din ako before. Pero dati hindi ako nag-positive sa H. pylori. Pero ngayong year na to, nag-positive ako sa H. pylori. Ow! So, yon kaya nag-antibiotics ako. Tapos, siguro umabot din ng 1 month, paputol-putol na proton pump inhibitor. Pero, maliliit lang yung nare-reseta sa akin, hindi yung usual na omeprazole. Topic natin yan minsan kung interested kayo, lalo na sa merong mga girl na nagsasuffer sa acid reflux. Yon. So, alam nyo guys, before, constipated din ako. Medyo hirap akong umebas, lalo na nung hindi na ako nag-work. Kasi, kulang sa movement, kulang sa exercise, hindi masyadong nagawa sa bahay, hinahayaan sa asawa. Kaya kung minis-kilis ka na girl, tulungan mo na yung asawa mo sa mga gawain bahay, huwag mong iaasa lahat sa kanya. Ako ba yung kinakausap ko? Pwede rin. So, ayun, ito talaga, na-recommend sa akin ni Jasmine. Shoutout sa'yo, sister. I miss you. Malapit ka na magbakasyon ulit. Psyllium husk. Ito talaga yung mas nakatulong sa aking umebas kasi yung mga kinakain nating vegetable, hindi naman talaga ganun karami yung fiber niya. So, kung fiber talaga din yung pag-uusapan, itong psyllium husk guys, ito yung nakatulong sa akin. Madali lang tong inumin, kahit water lang pwede na. Pero kung gusto niyo medyo may lasa para mas madaling lunukin, nilalagyan ko ng almond milk. Itong mga to, kung interested kayo, yung link ipopost ko dyan sa description box or sa bahala na, hanapin nyo na lang sa comment section. Ay! So, roasted pecans. Try natin. Sarap niya. Naka-vacuum seal kasi siya. Nila. Kompleto na naman ang aking mga supplies. Tapos may mga bagong nadagdag. Bagong nadagdag. Yan. Pecan. Si flax seeds. Yan. Si dates. Luma na yan. Jujubedate yan, guys. Jujubedate. Si goji berries. Ilang beses ko na rin itong napakita ko, napapanood yung mga vlogs ko. Ito talaga malaki na itulong sa aking pagiging constipated. Ito talaga yung rich in fiber, si psyllium husk. Bago, pero bagong miyembro ng aming pantry. Ito yung pinampalit ko sa aking rice. So, si Kelvin, hindi naman din kasi siya masyadong rice before. So, ito, tinatry-try na rin to. Sa mga hindi makawala sa rice, ito, try nyo to. Basta tama yung pagkakaluto nyo, yung fluffy na luto. 1:2 kasi yung ratio ng pagkasaing nito eh. Pinakita ko na rin yan sa mga vlogs ko, kung napapanood nyo. So, okay siyang pang substitute sa rice. Hindi mo, alam mo yun, masasatisfy ka niya. Kasi di ba pag kanin talaga hinahanap mo siya yung text. Ito, masasatisfy ka niya. Believe me. Yan, si quinoa. And then, saan pa ba? Ito, syempre. Marami namang brand. Pero, mura-mura na din to. Na-compare ko sa sa pinagbibilan ko.
Quaker Oats, Buchanan, Bigata. Itong rolled oats or old fashion. Mas healthy siya, guys. Sa mga nagsasabing may purines, in moderation naman yung paggamit mo. Kasi ako, 1 to 2 tablespoons lang ako a day. Pinakamarami na yung 4. Pero, mostly talagang 2 tablespoons lang or 1/8 cup yung ginagamit ko. So, ayun na. Ito si walnut on the left side of your screen. Mas mukha siyang brains. Kaya siguro, mas good for the brain siya. Kumpara dito kay pecan on the right side of your screen. Si pecan chill yung kulot-kulot niya eh. Si walnut, kung mapapansin nyo, mas maraming kulot-kulot. Di ba parang sa utak daw, pag mas maraming kulot-kulot yung utak, mas matalino. Wow! Pero kung titimin yung utak nyo, mahirap yan. Takot. So, ayan, di ba? Pag nakabaliktad, anong naiisip nyo? Oh! Huwag kayong ganyan. Babae. Ang init, no? Hindi ako nagbukas ng electric fan. Kasi baka maingayan kayo. Umorder pa lang kasi ako nung, umorder pa lang si Kelvin nung adapter ng mic. Tsaka ng mic mismo. Kasi ang before, yung ginagamit kong camera is yung Fujifilm. Eh ngayon, parang mas nadadalian ako mag-edit using CapCut sa phone ko. Tsaka maganda din yung itong iPhone Pro Max. I mean, iPhone 16 Pro Max pang edit. Malinaw na siya kumpara dun sa dati kong phone na iPhone 14. So, ito na yung... Ay, lipstick pala to. Ito guys, itong lipstick na to, puro si Jasmine yung nakaka-discover. Nung last vacation niya, last 2024, so naglilibot kami sa Watsons kasi bibili siya ng mga shampoo niya dito. Naghanap siya ng soap niya, yung soap free na nagaya ko na rin. Kasi sensitive talaga yung skin niya, lalo na sa kilikili area tsaka dito, sa mga singit-singit. So, bawal siya yung may soap. Eh, mataan niya rin tong Barren Bliss. Korean to. Check na natin kung Korean talaga. Oh, hindi. Malaysia siya. Kala ko Korean brand siya. Maganda kasi ito eh. Garden Harvesting Full Bloom, Transfer Proof, Matte Tint. Pero pang-apat ko na to. Itong shade na to ay Ruby Daisy 5. Ito talaga yung... Kala ko bumili ako ng ibang shade. Meron kasi akong... wait, kukunin ko. 5 talaga yung paborito ko kasi parang medyo orange siya. Bagay sa akin yung ganong shade. Pero hindi man orange na orange. Tapos itong 2, medyo muted yung color niya. Pang base ko siya. Nakita niyo naman kung napanood niyo yung in-upload ko. And then ito 4. Ito yung bago sa lineup ko yung 4. Medyo pink siya. Ayan. So, paubos na kasi yung 5 ko. Kaya ito, order ulit ako ng 5. Okay, so hindi ko na siya bubuksan kasi yun na rin naman. Gusto nyo testingin natin? Sige, testingin natin para makita nyo. Wait, naglagay kasi ako ng Vaseline sa lips ko para moisturize. Uy, andyan ka pala. Number 2, matte tint. Lagi na lang mapula yung mood niya. So, ito yung favorite ko talaga, yung number 5. So, ito yan. Barren Bliss. Baka naman. So, ito yung 4. Gusto nyo tingnan? Sige. Pakita ko sa inyo. Huwag nyo kung gagayahin nakakaano to. Dapat yung pangtanggal talaga ng makeup. Meron ako tinatamad lang ko. Medyo ma-pink to eh. Pink shade siya. Kung hindi ko nakita ni Haso, malamang sa alam ang lipstick ko pa rin ay yung L'Oreal. Kaya lang, mahirap na siyang hanapin. Tsaka yung L'Oreal kasi pagka parang na-allergic, parang nauubo-ubo ko dun sa scent niya. And mabilis siyang mag-transfer. Ito, medyo tumatagal siya talaga sa lips. Nakalagay kasi dito, transfer proof siya. Daw yung mga ganun namang lipstick, hindi naman talaga sila 100% transfer proof. Diba? Huwag na tayong maglokohan dyan. Yung talagang, kahit anong paggagawin mo dyan, hindi talaga sila matatanggal. Natatanggal pa rin naman, pero iiwan ng So, patuyin natin. Tingnan natin kung talagang transfer proof. Pero so far, ito yung favorite kong lipstick ngayon. Okay, proceed na tayo. Magbukas tayo ng ibang parcel. Next. Hindi ko yung mamaya. Ay, parang ang baba niya. Kita niyo ba ako? Okay. Kasi nakita ko lang to. Kaya dapat hindi mo nanonood ng mga Facebook. Ang liit naman pala nito. 199 pesos. Ang ganda kaya to. Ito first time ko itong itatry. Napakaliit naman pala. Malo. Kulang siya sa nutrition. Like this one. Garnier. Hindi nag... So, unig mo lang. May melon. Next. Napansin ko ng digitata na yung yan. Pero actually, washing machine namin, nandyan lang naman sa loob ng CR. Ganito din yung binili ko kay Mami kasi kakapalit lang din namin ng washing machine nila. Binila namin 3 magkakapatid. Kagandahan lang 3 na kami naghahatian. Yay! Ako, si isang lalaki, tsaka si Ate Jasmine. Para hindi mahirapang maglaba yung mami namin, yung automatic na. For automatic din, kaya lang yung Fuji Denso. Inverter parehas, pati yung LG para tipid sa kuryente dahil si Meralco ang taas maningel.
Fuji Denso na binili namin before is kinalawang. Tapos nabalitaan namin sa tita namin na ganun din yung sa kanila. Ayun pala yung sakit ng washing machine na yun. Sana in-improve na nila. Ang mas maganda, bumili kayo ng platform. Sila mami, bumili na rin ng platform. Sa online lang, para mas mura. Para nakatungtong yung washing machine and hindi siya nababasa. So, kailangan alagaan din, proper care para nagtatagal yung mga gamit. Kasi, ang hirap nung bibili ka, eh, may halaga rin. Siyempre, parang mga nasa... Yung bili namin din sa LG, 7.5 kilograms ang kaya niya, is 15,000. Actually, yung Panasonic, yung maganda, kulang 20,000. Yun na dapat yung bibili namin. Parang pikit mata, yun na, nag-uusap kami ni Jasmine. Kaso, walang stock nung araw na yun sa Abensource. So, ayun. At least, diba, nakamura-mura ng paghahatian. Ito na, last. Ang dami ko kasing kwento sa buhay-buhay. Eto, kapabili kasi sa akin si Kelly ng mga net. Kasi yung mga damit namin, ninenet namin lahat para for proper care. Hindi siya mag-miss-miss, yung mga butones hindi masira, mga pantalon, bra. Kompleto ba? So, duvet. Ayan. So, large ngayon kanina. Ito, mga pang-tuwalya. Siguro mga 3 tuwalya, 4 na tuwalya. Small. Ito small. Ayan. Ba't pala hindi na ako bumili ng small? Para saan to? Bala ko pala dapat dito yung mga panties, kung kasya. Dami pa ng mga panty, 3 to 4 panties a day. Kasi mainit, lalo nag-exercise. Dito yung mga panties, dito naman yung mga socks. Ayan, ayaw ko silang pagsamahin kasi paayon, tapos pem-pem yun. Okay.